Para kami mga sinuunang tao, mga sombrero na dito sa gilid ng sapa. Pero nga, nag-ihaw o nagsugba kami ng bangus dito sa gilid ng sapa. Eh di wow, maagang maaga pa ay bumili kami ng isang pirasong bangus, mga sombreros, na ating ihawin. At syempre, kakaiba ang ating ipapasok doon sa loob ng kanyang tiyan. Dahon ng luya at saka, kakaibang mga sombreros, no? Dahon ng luya at saka tanglad ang ating ilalagay doon sa tiyan ng bangus. No? Medyo kakaiba nga ito at unique, no? Eh di wow. So, sorry. So ito mga sombreros, nanguha ako ng tanglad sa aming tanim, syempre. At saka may kakaiba pa dito mga sombreros na ilalagay natin na dahon, no? Kasi nakita natin usual, yung mga kamatis, yung luya. Pero ito nga, buyo or betel mga sombreros, yung ginagamit ng mga matatanda sa mama. So, medyo unique nga siya mga sombreros, di ba? Eh di wow. So ito hinugasan na nga natin ng ating dahon ng luya at saka tanglad at saka ipapasok na natin mga sombreros. So, tinali ko muna yung tanglad para magkasya sa doon sa loob at saka isunod natin ang ating dahon ng luya. So medyo hindi sa kasya kaya binawasan ko na lang at saka konti yung nilagay natin sa loob pero mabango pa rin. At saka yung buyo mga sombreros or betel sa English. At ito na, papunta na tayo sa exciting na part kasi maglalakad tayo ng 2 days. So wag ganun, ang tagal ng 2 days, no? Maglalakad tayo mga sombreros papunta doon sa Sapa, no? Akala ko mag-iisa na ako mga sombreros pero sinamahan ako ng nanay ko. Wow. At pagkatapos nga ng 5 araw mga sombreros ay nakarating na kami dito sa gilid ng Sapa. Ay grabe sa 5 days, no? 10 minutes lang po mga sombreros ang aming nilakad ni nanay. At nag-set up na nga kami para kami mga sinaunang tao, no? Naisipan namin dito magsugba sa gilid ng Sapa mga sombreros para hindi naman gaanong boring at saka maiba naman ang background nating. Charong! Umuwi na nga si nanay kasi nga walang tao doon sa bahay, si Toto lang. At saka nilagay ko na rin ang ating bangus kasi nga nagbabaga na siya. Ito ang sumunod na eksena. Hinabol ko kasi napakalakas ng hangin dito mga sombreros sa gilid ng Sapa. Kasing lakas or mas malakas pa sa mayabang mong kaibigan. Charong! Ay, sorry. Medyo malapit na siyang maluto mga sombreros pero hindi pa siya luto, no? Kailangan pa natin siyang lutuin ng maayos kasi nga dapat mawala yung dugo at matanggal yung mga bakterya. Dapat mamatay yung mga bakterya mga sombreros, no? Nakita ko dito napakaganda ng nature, no? Blue na blue, asul na asul ang langit at saka puting-puti yung ulap, no? Luto na siya mga sombreros, no? Finally after 2 days. Uy, grabe sa 2 days, no? Pero bago ako umuwi mga sombreros ay marami akong napagtanto, no? At naisip ko ang mga verses na ito. Para ito sa ating mga kabataan at mga magulang mga sombreros. Sabi dito, Ephesians 6:1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Mga sombreros, ito ay panawagan sa mga magulang, sa mga anak na yung mga anak dapat ay igalang natin at mahalin ng ating mga magulang. Ganon din po ang mga magulang sa mga anak. So ito na mga sombreros, no, luto na yung ating bangus and ready to go home na ang inyong kasombrerong Dennis. Bago pala umalis kanina mga sombreros, niready ko ng ating sausawan, no, kamatis, atsyal, sibuyas, no. Kung pwedeng gusto niyo dagdagan ay pwede rin po mga sombreros, no. Konting toyo, no, konting suka, and boom, instant sausawan na. Kain tayo mga sombreros, no. Masarap ito kasi may kasamang pagmamahal. Kasi pinaghirapan, no? Sa gilid ba naman ng Sapa tayo talaga nagluto at nagsugba? At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang bangus mga sombreros ay tinatawag na milkfish at salitang Ingles at may scientific name na Chanos chanos. So maniwala kayo sa hindi mga sombreros, ang Dagupan, Pangasinan dito sa Pilipinas ang tinatawag na bangus capital of the world dahil dito daw matatagpuan ang tastiest at juiciest bangus sa buong mundo. Makapunta nga ako doon. Ang batang bangus mga sombreros ay tinatawag na fries or pag singular ay fry. F-R-I, fry. Ang batang fries mga sombreros ay nag-i-stay muna sa dagat for 2 to 3 weeks at pupunta naman sa mga swamp, sa mga tubig tabang kapag nasa teenage o nasa juvenile stage na sila at bumabalik na naman sa dagat kung sila ay nagiging mature na. Weird, no? Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kayo dapat alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment and paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to?
I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? We also care about you, Toto. Our vocabulary term is sedulous. Sedulous. Bumalik ka na, Toto. Andito. Bumalik ka na. Andito ang big book. Ang sedulous, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaraw natin sa tropa nating sobrang maingat magtrabaho. Sobrang pulido, as in caring doon sa kanyang ginagawa. So, ganun po yon. So, great. Ito yung mga ma-effort talaga na tao, na ma-effort at saka caring na mga tao. Wow, sana ko. So, mga possible synonyms po natin dito ay diligent, no? Hardworking, punctilious, kung napanood yung vlog natin about punctilious, thorough, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto was surrounded by lavish affection and the most sedulous watching. Sedulous. Watching. Are you always watching a television? Do you know who invented it? Maraming inventors at developers ang involved sa ating modern television, pero ang pinaka-credit ay sa Scottish engineer na si John Logie Baird noong 1920s. Ang panonood ng balita, panonood ng TV, mga sombreros, ay watching, no? Talagang ito yung isa sa mga reasons kung bakit alerto tayo, kung bakit alam natin yung nangyayari sa paligid, sa bansa, maging sa ibang bansa, no? Tayo din po ay tinuruan ng Panginoon to keep watching, no? To keep observing, to be alert, mga sombreros, hindi lamang sa mga nangyayari sa paligid, kundi sa ating spiritual life. Basahin po natin 1 Peter 5:8. Sabi dito, stay alert, no? Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour, no? Talagang si Satanas, kung number one business or agenda niya noon pa, sila Adan at si Eva pa lang yung mga tao, hanggang ngayon ganun po yung kanyang agenda araw-araw, yung patayin, nakawin ang ating mga kaligayahan, nakawin ang ating alam mo yun, yung patience, nakawin ang ating joy, nakawin ang ating peace sa buhay, no? Basahin pa natin Proverbs 4:23, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Matthew 26:41, keep watching and praying that you may not enter into temptation, for the spirit is willing but the flesh is weak. Psalm 141:3, set a guard, O Lord, over my mouth, keep watch over the door of my lips. Grabe. Puso at saka yung ating bibig at ating mga mata, dapat nating gwardyahan. Kumbaga pa ay maging alerto tayo na hindi tayo magkakasala dahil sa ating mga mata, no, dahil sa ating mga bibig, dahil sa ating puso. Kasi daw sabi dito for from it flow the springs of life. Sa puso natin, whether yung sa bibig talaga natin, no, kasi di ba yung tongue natin ay ilang inches lang, no, 3 to 4 inches lang, pero maaring sabi sa Biblia, no, pwedeng mamatay, pwedeng buhay ang dala, pwedeng patay, pwedeng buhay ang kanyang dala. That is why napakahalaga po na maging alerto tayo, hindi lamang sa paligid natin, kundi sa ating personal na pamumuhay, sa personal nating attitude, sa personal nating mind, sa personal heart natin, sa ating bibig, mga sombreros. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Pipino or cucumber, may scientific name na Cucumis sativus. Alam niyo ba, mga sombreros, na ang pipino po ay considered as prutas kapag botany po ang pag-uusapan natin, dahil sa physical structure sa process nito, nasa bulaklak nito mismo naluluto or nahihinog or nabubuo ang bunga at ang ovary. Pansinin po natin ang lanzones, rambutan at ang langka, doon din po sa bulaklak nila mismo nabubuo ang bunga. Kung kaya ito po ay prutas, pero yun nga, in reality, kahit nasa botany ay prutas, ito may tuturing, kinakain natin ito, pwede naman ito pang salad, di ba? Pwede naman pang fruit or pang dessert, mga sombreros. Pero nga, ang bottom line, nagpapasalamat tayo mapagulay, mapaprutas, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong pipino na inihanda sa ating hapagkainan. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalang naging pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment.
Bye-bye!